Magandang hapon, ngayon ay February 1, 2026 at narito ang update ukol sa baging lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin umiiral ang shear line dito sa may silangan ng Southern Luzon at Visayas. Magdadala pa rin po ito ng maulap na kalangitan. May mga pag-ulan pa rin na mararanasan dito sa buong bahagi ng Visayas. Maging dito din sa Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Dala po ito ng shear line. Posible pa rin na kung minsan hanggang sa mga malalakas po yung mga pag-ulan na ating mararanasan, lalong-lalo na dito sa may southern portion ng Bicol region, maging dito din sa northern portion ng Eastern Visayas. Kaya naman doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang northeast monsoon o amihan naman ay nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Magdadala pa rin po ito ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Posible pa rin yung mga isolated na mga mahihinang pagulan or pag-ambon na dala ng amihan dito sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa po ng Luzon. While dito naman sa area ng Mindanao, ngayong gabi kung meron man po tayong mga pag-ulan na mararanasan, ito po yung mga biglaang pag-ulan lamang na dala ng mga localized thunderstorms. Sa ngayon, wala pa po tayong minomonitor na bagyo or LPA sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit may kita natin dito sa ating satellite animation. Dito po yan sa labas ng ating area of responsibility, bandang southeast ng Mindanao na meron tayong minomonitor ng mga cloud cluster. For now, wala pa itong defined circulation, but again, continuous monitoring pa rin po tayo dito sa mga kaulapan or cloud cluster na ito sa possibility na magkaroon ito ng circulation or ganap na circulation sa mga susunod na araw at maging isang low pressure area. At ngayong buwan naman ng Pebrero, posible pong wala or posible din naman na may isa na bagyo na maaaring pumasok or mabuo sa loob ng ating area of responsibility. Ayon sa ating monthly climatology track, posible pong itong mabuo na ito ay lumapit dito sa may silangan ng Mindanao, Visayas area or posible din naman pong mag-recurve or manatiling malayo sa anumang bahagi ng ating landmass. And ngayon, meron din po tayong pinalabas na weather advisory. Ito ay dahil sa mga pag-ulan na dala ng shear line, kung saan possible yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Simula po ngayon hanggang bukas ng hapon dito sa area ng Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Samantala, bukas naman ng hapon hanggang sa Tuesday ng hapon, posible pa rin po yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Dito naman sa area ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte at sa bahagi din ng Surigao del Sur. So bukas po na-expect natin na posibleng mas bumaba yung axis ng shear line. And by Tuesday afternoon naman to Wednesday afternoon, mababawasan na po yung mga areas natin na possible yung 50 to 100 millimeters of rainfall, but meron pa rin po tayo nakikita dito sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. So mga areas po na nabanggit natin ay patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para naman po sa magiging lagay ng ating panahon bukas, araw ng Lunes, patuloy pa rin magiging maulap yung kalangitan. May mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog pa rin pong mararanasan dito sa bahagi ng Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Dala pa rin po ito ng shear line. Less na po yung mga pag-ulan natin na mararanasan, but again, possible pa rin yung mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. While dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng Luzon, patuloy pa rin magiging bahagi maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. May mga isolated na mga may hinang pagulan or pag-ambon pa rin na mararanasan na dala ng amihan. Agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa buong bahagi ng Visayas, maging sa area din ng Caraga, magiging mataas pa rin po yung possibility ng mga pag-ulan na dala ng shear line. May mga hanggang malalakas na pag-ulan pa rin po tayong mararanasan, lalong-lalo na dito sa area ng Eastern Visayas, maging sa bahagi din po ng Caraga. While dito naman sa area ng Palawan, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan, may mga isolated light rains na mararanasan na dala ng amihan. And for the rest of the country naman po, or mostly dito sa area ng Mindanao, may mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog lang din po tayong mararanasan. Ito ay dala naman ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 23 to 28 degrees Celsius at sa Davao naman ay 23 to 33 degrees Celsius.
At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin na maglalayag sa mga seaboards ng Luzon at Visayas sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. Para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days patuloy pa rin pong amihan yung makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at shoreline naman yung magpapaulan mostly sa may silangan ng Visayas at Mindanao. So expect po natin dito sa Metro Manila, maging sa Baguio City at Legazpi City from Tuesday to Thursday, patuloy pa rin na magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung may mga pagulan po tayong mararanasan, mostly ito yung mga isolated na mga mahihinang pagulan or pag-ambon lamang na dala ng amihan. And expect natin, bahagyang malamig na panahon pa rin po yung mararanasan natin, lalong-lalo na sa madaling araw, dala po ito ng amihan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 23 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay 13 to 23, sa Legazpi City naman ay 24 to 30 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas, partikular na dito sa Metro Cebu, by Tuesday, magiging maulan po yung ating panahon dala ng shoreline. But by Wednesday naman po kung saan na-expect natin na posibleng mas lumakas yung amihan ay kung meron man tayong mga pag-ulan na mararanasan, ito yung mga isolated light rains lamang. And by Thursday naman, possible pa rin po yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms. While for the area naman ng Iloilo City, from Tuesday to Thursday, patuloy pa rin po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na ang ating kalangitan at may mga isolated light rains lamang na dala ng amihan. While for the area naman ng Tacloban City, by Tuesday, patuloy pa rin po itong apektado ng shoreline, so mataas pa rin po yung possibility ng mga pag-ulan. But by Wednesday naman po, less na yung mga pag-ulan natin, but meron pa rin maliit na possibility ng mga localized thunderstorms. And by Thursday naman po, magiging maulan muli yung panahon dito sa may Eastern Visayas area. Posibleng dulot pa rin po ito ng shearline or trough po ng LPA na ikita natin na maaari pong mabuo sa mga susunod na araw sa labas ng ating area of responsibility. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Sa Iloilo City naman ay 23 to 30 din. While for the area naman ng Tacloban City ay 23 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Mindanao, partikular na sa area ng Metro Davao, by Tuesday kung meron man tayong mga pag-ulan na mararanasan, ito ay mga dala lamang ng mga localized thunderstorms. Ngunit by Wednesday and Thursday, magiging mataas po yung possibility ng mga pag-ulan na ating mararanasan dulot ng trough ng possible LPA na nakikita po natin. Ganun din dito sa area ng Cagayan de Oro City, by Tuesday, may mga biglaang pag-ulan lamang. Ngunit by Wednesday and Thursday, magiging mataas na po yung possibility ng mga pag-ulan natin. And sa area naman ng Zamboanga City, from Tuesday and Wednesday, meron tayong mga possibility lamang ng mga short duration ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms. And by Thursday naman, kung mabubuo or tuluyan pong mabubuo yung LPA na ikita natin sa mga susunod na araw, ay posible din pong maulan yung panahon na mararanasan sa Zamboanga City and generally sa malaking bahagi din po ng Mindanao by Thursday. But posible pa po ito magbago, so patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 23 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 23 to 30, while sa Zamboanga City naman ay 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay mamayang 5:55 p.m. at ang sunrise naman ay bukas ng 6:24 a.m.